Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pangatlong review natin ngayong araw. So wala kasing pasok ngayon eh. Kaya naka-focus tayo, nakatutok tayo sa pagre-review ng battle. So yun, pangatlong battle na re-reviewin ngayong araw. Inuna natin yung Pamoso Blazer, Casper, Sensei. Ngayon naman, Aubrey versus Charisma. So, marami pa tayong re-review dito sa zoning. Meron pa sa Ahon. Meron pa tayong, after na ito, baka isingit ko yung 30C9 or Syed Zenlook. I don't know kung ano yung matitrepan ko. So, ayun. Going back, Aubrey versus Charisma. Di na siguro ako magbibigay ng insights sa dalawang to. Panoorin na natin to. Huwag natin patagalin. So, game. Una si Charisma, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, Zoning 21. Game. Yeah! Aubrey, kamusta? Game. Ay, gago. Doon pa lang, panalo na to eh. Gago. Ano yun? Yeah! Aubrey, kamusta? Doon pa lang, panalo na to eh. Anong pakiramdam na pag bumabattle ka sa flip top, meron ka ng advantage na di nila alam? Kami, para makabattle, kailangan pa namin magabang. Pag sumulat ng bars, kailangan daw panghalang. Tas ikaw, para makabattle, inaakit mo siya sa my day, nagte-thirst trap ka lang. My day nyo, kung magpapakilala sana, pwede bang idaan mo lang sa hawak? Ayun, napachat si Arik. Aubrey, ahon, game. Tangina, isang dangkal pala talaga to. Alam nyo bang aking nabuko? Nung bata pa to, batrip na batrip yung mama niya dito. Sa sobrang lapad daw ng noo, kapag nilalagnat to, kulang yung 2 bimpo. Putang inang noo yan, akala mo pinaliguan ng suntok. Si Krillin sa Dragon Ball, 6 lang. Yung kanya, 10 tuldok. Pero wag kayo, gangster yan. Temple Street, karnal. Proud na proud ako dyan kay Aubrey. Nung sumali ng gang, ganap na ganap. Ayun, binugbog siya ng OG kahit pinili niya na yung sarap. Sabi niya sa moto, so kalaban niya 4 na babae. Sa ating 5 babae, ako pinaka-stable kasi wala pang nakakagalaw sa akin. Wala? Ganda nung linyang nabuo. Sa battle, gumawa ng pakulo. Walang nakagalaw na taga-motus kasi yung gumalaw, taga-pulo. Ay, gago. Di ako yun. Tangina, nung birthday ko, nagpunta yan. Doon ko nalaman yung galawan ni ate. Tangina to, nagpapanggap na tibo. Pag lasing ka na, doon yung didiskarte. Tangina, nakakaisang shot ka pa lang daw, bigla ka nang gumewang-gewang. Yung ibang babae, lasing-lasingan lang. Ikaw, tomboy-tomboyan para mabembang. O ano, nagaganyan ka na, nasasaktan ka na. Totoo kasi, di mo lang maamin. Alam niyo paano ko nalaman na ganun galawan niya? Sinubukan niya rin sa akin. Kaso di ka tumagos kasi 17 ka pa lang nun. Tangina mo. Kaso di ka tumagos kasi 17 ka pa lang nun. Di umubra yung pagtawag-tawag mo ng idol. Para akong tamad na estudyante, di ko pinasukan kasi yung subject, minor. Ang angas ni Charisma, naka-braids daw yung buhok. Sobrang pogi, sobrang lupet, kahit picturean pa ng tulog. Sa akin hulog na hulog, yung may pangalan na putok. Pambato ng 2x2 nung ako kaharap, naging marupok.
Nag-inom kami noon, tapos biglang inantok. Pinahawak niya rin yung dede niyang malambot. Hay nako, ambot, nagubad na sa plot, kaso lang merong karog, kaya di ko kinantot. Tangina, matulog, nakatagilid pa. Dinidikit yung puwet para aking mainda. Piling masarap, kaya nagpatikim na. Kaso lang, mas matamis yung sumang ko na tinda. Suman. Ganto ba, gusto mo may flow yung acapella, handang magpatira basta merong pera, tumangos ilong, pagbalik sa eksena, ganyan kapag beach meron kang pampaderma. Nag-flow ako kasi idol mo, Smaglas. Idol mo yun? Yung artista na sikat? Batang kaya po yun, tanga, ikaw batang mabaho yung bilat. Batang Gago. puro sigaw, woo! Ganyan talaga pag walang linyang mabigat. Patunay na puro ingay lang yung kulog na sumusunod dun kay Kidlat. Yeah. Okay, na-enjoy ko yung na-enjoy ko tong round 1 ni Charisma. Na-enjoy ko kung paano niya kinuha yung tenga ng crowd, kung paano niya sinet up yung mga ganong linya, yung mga angulo ni Charisma para kay Aubrey. Nagustuhan ko kung paano niya pinagtahi-tahi yon, kung paano niya binuo at dineliver yon. Para sa akin, hindi naman siguro dahil magkagrupo sila, 'di ba? Magkagrupo, alam naman natin Temple Street, nakalagay naman sa mga nire-repin nila. So siguro yung pagiging magkagrupo, isa 'yun sa mga naging hindrance din para hindi magbigay si Charisma ng mabibigat na angulo para kay Aubrey. So 'yun, ramdam naman natin na ramdam naman natin na hindi ganoon kabibigat yung angulo ni Charisma. More on entertainment, comedy yung approach, no. So kaya na-enjoy ko 'yun, hindi ganun ka boring, na sakto lang. Ang ganda ng performance ni Charisma, ang ganda ng flow, ang ganda ng delivery. And ayun, yung crowd sobrang na-entertain din. At ako mismo. So ayun, tignan natin kung ano yung magiging bawi ni Aubrey. Tignan natin kung ang approach ba ni Aubrey dito is same sa ginawa ni Charisma or magseseryosohin niya at magte-technical siya dito. Tignan natin. Yo! Check! Rinig ba ako sa likod? Mabaho daw yung bilat ko! Nung sinabi niya yun, nag-aapoy. Tangina, di ba nung pumunta tayo sa Sogo, gusto mo tong inaamoy? Ay, gago! Tapos, nung sumali daw ako sa gang, sarap daw yung pinili ko. Tanginan to, sinungaling. Alam mo yun kasi ikaw yung may gustong tumira nun sa akin. Oh, kaso ayoko, maliit burat mo. Yo, check! Ibang klase na si Charisma. Pansin nyo ba, taglights na yan? Yung buhay nag-iba na ng aspect. Kumegengeng, bumebebeng, yung galawan pang suspect. Pero minsan ka nang sumabit nung sinubukan mo kumadagit at itong buhay GTA ay nagawa kong mabasted. Real talk. Kahit pa home court mo tong Manda, malabo ka tsumamba. Parang niligawan mo ko ulit, tas di kita binigyan ng tsansa. Kaya paano ka magpapabida sa katulad ko na diva kung noon pa lang di na umubra sa akin yung taglay mong Charisma. Kasi top tier daw to ng pulo, pero sa flip top, batukan. Kala ko ba marunong to? Paano lalim-laliman pero ilog lang naman yung dunong mo? Pes kung sabay ka lang sa agos, ay malamang malunod to. Kasi kung ikaw big fish naman daluyong, iba naman daluyong ko! Gusto mo malaman pinagkaiba natin? Sige, teka. Hata naman makinigin yung mga tenga. Totoo naman na sa aming dalawa talagang siya anak una dito sa eksena. Pero ano ba talaga meron ka kung wala? Bakit pilit umeentra? Tsaka ka na magangas kung talaga nakabuo ka na ng pangalan Repa. Kaya kakakakariris ba? Bakit di mo pa naisip? Dahil ba yung utak mo makitid? Ako din na nag-smoke ka doon sa gilid. Kasi tangin lang yung gabi na to, malamang nga tiyak kang mananahimik. Ang lumabas na nga sa limit. Ikaw tong taga Mandaluyong, pero puta ako pa yung mas may dalang init. Oo, sige, babae na ako. Pero malaki sa palto sa mukha mo, nakapag-isa buhay. Rookie pa lang sa Davao na naidayo. Kadalaban din nakakaumay, kasi lagi may pinapakitang bago. Ikaw nakilala ka bilang kauna-unahan, ribagsik na panalo. Kaya ano pang ginagawa mo? Kung yung mga bagay na di mo kaya nagagawa ko, alam ko na masakit sa'yo yung gago na nagawa ko to bilang babae. Paano kaya ko naging babae ba ako? Lalaki yun. Di tayo magkapantay!
Kita nyo, no cap. Usapang kulit, ikaw pang royal. Ako, si kapag oblak, magkaiba din kapag sa bayuwang. Kargado at all stock. Alam nyo agad agwat ng quality. Malayo pa to. At itong tinalo ni Bagsik, matigas na daw bungo. Tangina mo, wak, pes ngayon maeekisan. Parang logo ng straw hat. Nakabangon ka kay Julian Nico. Tingin ko ay no, Brad. Ikay bigla na pa-throwback. Kasi kaharap mo ulit yung Nico. Kasi yung Nico pang back! Fuck you, tang ina mo. Okay. Round 1, Charisma. So, pareha silang nag-umpisa sa entertainment na approach. Pero yung kay Charisma kasi, naka-layers, no? Mag-ano siya dito, magko-comedy siya dito. Gagamit si Charisma ng mga references, pabara, comedy ulit, flow, tapos bara, comedy ulit. So naka-layers eh. So iba't hindi nag-focus si Charisma sa isang element, sa isang category sa mahabang oras. Unlike kay Aubrey kasi, nag-comedy siya nung bandang una, tapos nag-flow na siya hanggang dulo. 'Di ba? So, isa yun sa style at category na ginamit nila sa round 1. I think lamang si Charisma doon. Mas malinis din yung performance ni Charisma, mas understandable din yung yung bawat deliver niya sa lines, yung pagkakatahi din ng mga verses ng punchlines, maayos din. Yung kay Aubrey, shoutout kay Aubrey, hindi ko din disregard yun, pero sa tingin ko, mas malinis lang yung kay Charisma, layered yung kay Charisma, unlike kay Aubrey, nakafocus sa isa, tapos next, hanggang dulo na. So, ayun, don't get me wrong guys, maganda yung may nakita ni Aubrey, sadyang mas maganda lang yung kay Charisma. Kaya bibigay ko kay Charisma yung round 1, si score na 8-7. So, ayun, round 2, pahingan natin. Inamoy ko daw yung bilat niya. Dinamay pa ni Ungas. Tanga, kahit mabaho, aamoyin yan, lalo na paggubas. Tangina neto. Dapat dito mawala. Mag-aaya kay Pibus. Ano naman kung tinalo ni Bagsik, at least kasama ko na si Cygnus. Okay. Okay. Kasi nga diba, unang panalo ni Bagsik si Charisma. Tapos ngayong rebattles naman, tinalo ni Bagsik si Cygnus, diba? So yun, dalawa na sila. Sinabihan siya ni Casper lang, di ka na pumapasok ng school. Alam niyo, rebat? Casper, magkaiba tayo ng karanasan. Walang nagpapaaral sa akin. Anong wala? Tangina mo si Tita Mercy nasa pandakan, inaantay ka na uli. Natuto ka lang daw mag-content kay Lipram, hindi ka na umuwi. Tangina yung ibang MC nagagalit, nagre-rebat, pag pamilya nadadamay. Ito nag-react, baliktad, tinakwil yung nanay. Sabi niyo, wala kasi Charisma, di na kami nagkakaintindihan, kaya lumayas na ako. Tanginang dahilan niyan, napakalikot. Malaman lamang ko kaya hindi sila nagkaintindihan kasi mama niya bingot. Sira ulo. Ngango ka. Ba't yan gusto mo, aray, ayaw? Tangina na ito, galit na galit. Kapag pinapagalitan, ang daming angal. Okay lang daw pagsabayin yung school, pati battle, wala naman daw bawal. Kaso lang bumabagsak ka na, yung flip-top naging sagabal. Si Luxuria nagsimula ako magtatapos. Magtapos ka ng pag-aaral. Kapag ikaw kalaban, automatic lugi yung katapat. Kasi pag ikaw kalaban, automatic lugi yung katapat. Kasi pag nagbanggit na to ng burat, pati si ate magre-react na ng sagad. Ay, gagi. Pero pag ako, nagsulat, hindi pwede yung sapat. Ikaw pwede ka manulak, pwede ka manakit, pwede mo gawin lahat. Pero pag ako napadikit, uy, manyak na agad. Sorry, dumikit. Bakit ka galit? Di ba kinis mo rin naman si Sikreto? Pasalamat ka, yung Sikreto mabait. Kung ako yung ninakawan mo ng alek, baka tadyakan kita pabalik. Tanga, pumasok ka kasi ng school. Okay na yung public, kahit di na private. Mag-take ka ng exam, huwag ka mag-take ng marijuana na high grade. Sa battle, puro tulak, puro physical. Sa mga MC niya na classmate, dinadaan na lang sa foul, baka sakali, makagraduate. Okay. Asa na yung kaibigan mong si Marik?
Sorry, bawal daw pala banggitin yun. Rules niya, rules. Bawal banggitin sa battle. Asan na yung kaibigan mo mataba? Gago. Na nung umorder sa akin ng suman, pati dahon, kinakain. Na pati dahon, kinakain. Tangin nun itong mga to, pawisan after battle, sa VIP, nag-iiba yung hangin. Pero okay naman daw, Rick, kinagat ng tao, yung nagawa mong pagsamahin. Okay pala yung mga taste nyo no? Maalat, tsaka maasim. Dating magkaaway, turingan nila ay enemy. Pero pinagkampi sila ni Arik, yun yung naisip niya na remedy. Yung maalat pati maasim, nagkaroon ng magandang recipe. Hinalo yung salt dun sa vinegar, yung pala yung solution sa chemistry. Yay. Chemistry, di niya alam, di kasi pumapasok. Tangin na ito kasi, lagi na lang nagko-content. Sir, di ba kinukuha na ito yung mga clips sa YouTube tapos ina-upload? Di ba? Tong inang yan, punta sa CapCut, create a project. Nakakapag-review ng mga battle pero di nagre-review ng subject. Ooh. 100k followers ako! 100k followers ako! Paano di dadami yung views? In-upload mo laban ni Saito, ni Kairam, ni Lipcram. Putang ina, dadami talaga yung views. Di ba? Bawal yun, sir. Copyright. Hindi ba ito na-orient? Panoorin yung mga video ko sa FB, tinda ng suman, tinda sapatos, mga bahay na room for rent. Habang nagnanakaw lang kayo sa YouTube, kaya Enigma walang consent. Magkaiba yung binubuhay ng content sa buhay yung kino-content. Yeah. Yeah. Bawal bagitin yung kasama niyang mataba. Bawal isama sa description. Tapos bawal ko rin siyang dikitan ng mga ganyan. Dapat dito, force eviction. Sobrang daming bawal pag ikaw kalaban, kaya lamang agad to sa prediction. 100k followers, pero sa battle, puro ka restriction. Alam nyo ba dapat may topic din to? Dapat may content to. Siya daw yung rallyista, tapos ako daw magpapanggap na pulis. Di ba yun yung sinabi mo? Kahit alam mong ayoko sa mga pulis kasi mga Pilipino nilatigo. Pero pinipilit mo pa rin yung ganong topic, putang ina, grabe to. Kaso para sa content, di ko binaba prinsipyo ko, di naman ako si Rapido. Game. Ang ganda ng battle Mas na-entertain ako sa battle na to. Compare doon sa battle na nireview ko kanina. Yung technical lang kasi yung Pamoso Blaser eh. Tapos yung Casper Sensei naman, ganun din, halos ganun din, no? May halong jokes lang yung kila Casper. Pero ito, balance eh. Andun yung mga punto, andun yung mga bara, andun yung comedy at entertainment. So ito balance itong battle na to. Mapa-charisma man or mapa-Aubrey na rounds, may enjoy mo eh. May entertain ka sa mga sinasabi nila. Especially yung angulo ni Charisma about dun sa sa mag-aral, chemistry, 'di ba? Tapos yung suman, kinain pati yung balat. So, 'yun, maganda yung maganda yung pagka-construct ni Charisma sa mga naisip niyang angulo para kay Aubrey. Sobrang effective. Tapos ganun yung delivery niya, hindi ganun kumbaga lang eh. Hindi ganun kagaan, hindi ganun kabigat, nasa gitna yung mga bara ni Charisma. Yun nga, gaya nga nasabi ko niya sa round 1, feel ko nakatulong yung or paglagay ng division talaga yung magkagrupo sila para hindi masyadong tumodo o magsalita or magbigay ng mabigat na mga angulo si Charisma para kay Aubrey. So, nandun lang siya sa gitna. Hindi siya foul, hindi siya makakapag friendship over, 'di ba? Hindi rin siya ganun kagaan para maboring yung mga tao. Hindi, nasa gitna siya. So magandang performance yung ginagawa ni Charisma dito. So, ayun. Na-enjoy ko 'yon, na-entertain ako doon. Overall na lang, guys. Round 2 ni Aubrey. Yo, check! Dito ba ako pumapasok at taga-aral? Tanginan to, ulul! Nakaraan nga, inatid mo ako sa school! Ay, matawa, real talk kasi! Ay! Tsaka, ang dami niya pang sinasabi. Lahat naman nagbimintis. Kung siya daw yung hahalikan ko, tatadyakan niya daw ako. Subukan natin Ay, gago! Gago, inalikan si Charisma. Tag-ina. Kinilig si Charisma, gago. Unexpected. Lahat naman nagbimintis. Kung
siya daw yung hahalikan ko, tatadyakan niya daw ako. Subukan natin Tinadyakan ako! Pati si Arik natawa, oh. Gagi. Hindi, diba? Tawa ko, subukan natin Lahat naman nagbiminti. Hindi, kasi nagulat ako. Nagulat lang ako, guys, kasi hindi ko alam na ahalikan ni Aubrey si Charisma dito. Kung siya daw yung hahalikan ko, tatadyakan niya daw ako. Subukan natin Tinadyakan ako! Hindi, diba? Tangina mo! Yisap! Gusto na lang! Isa pa, gago. Gusto na lang! Isa pa, gago. Tanginan to! Gago. Ang hilig sa atin, puro lang dito pagbibida. Ayoko nang isa pa, baon ng kanyang hininga. Legit. Yo, check! Bago ako magsimula at alisin sa hanay to, tangina nyo hindi bingot yung nanay ko. Alam niyo bang si Charisma madiskarte to na human? Kasi Suman. masyado ng kupal. Nagpa-feeding program sila yung kanin na lata, yun yung ginawa niyang suman. Ang makulit pa dun pare, ang pangit niya kabanding. Yung suman niya, putang ina, ang kapal ng dahon ng saging. Pero masarap naman daw. Sa lasa, ang daming namiyasa. Alam niyo ba secret recipe nito? Asukal na madami, tas tamod ng Bisaya. Gago. Tangina ka ba? Kaya pala tinatropa mo sila 30 para may libre kang supply. Ikaw Tsaka, wag nga ganyan lagi mo braids. Nakakahilo sa brains. May pakanan, may pakaliwa. Ano yan, waste? Tanginan to. Alam mo, huwag ka na mag-rap. Tangina rapper tapos yung book inspired by Google Map. Maligaw ba ako dyan? Inspired by Google Map. Kaya ikay nakakainis sa napili mong estilo. Nakakabagot, Feeling ko freestyle si Aubrey dito. Feel ko mga ad-libs, parang ganon. Kabanas, ang sarap mo na masiko. Ano mang mapa ang gamitin, Eto, sulat na to. siguradong lampaso ka, iho. Kahit taga Mandaluyong Kaparal, wala kang lugar dito. Wala kang lugar dito. Tanginan to, wag mo akong niyayabangan sa imahe mong baluktot. Mukha ka nga, di ba nakakakantot? Di ba? Ako ba ata magtuturo sa'yo ng tamang bitaw? Ang ata magtuturo sa'yo ng tamang bitaw. Ang nagpapakita mo. Yung suman mo, kaning hilaw. Itong nagpapakatret, sa akin simot, di bagay sa'yo mag-angas tanga at sobrang likot. Ang masasabi ko sa'yo bago ka tuluyan matigok na wala akong respeto sa mga rapper na mukhang may bimpo sa likod. Ako palin ka ng sobra, yan lamang aking nais. Hasain mo pa sarili mo sa paggamit ng papel at lapis. Hanggat ang iyong kagalingan ay umabot na ng labis, ikaw na lang sana namatay, hindi si Pope Francis. Gago. Siya raw yung tomboy kasi yung may narating. Abahane pala ito. Ngayon alam ko na yung pagkatao kung bakit baliko. Ngayong round mo na, tumalak-talak ka na dyan. Respeto natin yung ganito. Sabay-sabay po natin pakinggan paano magalit mga tibo. Oh, sige na, rounds mo na. Okay. Charisma pa rin yung round 2. Charisma pa rin yung round 2. Feeling ko kasi nawala si Aubrey. Feeling ko yun yung sulat niya. Pero yung mga exact words na sinulat niya, yun yung hindi niya makapa. Diba? Feeling ko may mga adlibs doon para lang kumonekta sa mga naaalala niya. So, sa tingin ko lang naman. Tapos, tangin na yung halik kasi, parang baliw eh. Diba? Pero after nun,
Yun yung nagpa-hype. Actually, yun yung nagpa-hype sa round 2 ni Aubrey, yung about dun sa halik na yon. Tapos isa pa daw sabi ni Charisma, pati si Arik doon natawa. Yun lang yun lang yung nagpa-hype doon, about doon sa handa niya, sa lyricism, sa technicalities. Feeling ko same pa rin doon sa una. So ayun, I think round 2 Charisma pa rin yun. Kita naman mas pang battle yung ginagawa ni Charisma, mas handa, mas well constructed, mas maayos yung pagkaka-layer ng categories ng elements para kay Aubrey. Tsaka yun, more entertainment yung battle na to at hindi nakaka-boring, masaya, nakakatawa, entertaining at ayun. Para sa akin 1 and 2 Charisma yun. Score 8-7 Hindi, sige, 8-7 na lang para hindi na tayo mahirapan pa. 16-14 guys. Gago, hinalikan ako. Yung titi ko naging hard. Hinatid ko raw siya sa school, natural, papasok ka bilang guard. Ano naman kung naka-braids? Di ba pogi naman? Totoo? Di talaga bagay ito, lalo pag malapad yung noo. Si Lipcram may jowa. Si A-Ram, kilala niyo yun, yung mga laging kasama niya sa content? Jowa niya yun. Alam mo rin naman, bakit ka sumama? Para tatlo kayo, yung galawan nito walang kaduda-duda. Para makapasok sa flip top, sumama sa sikat. Ayun na, nagbunga. Lupit mo rin, Lipcram. 2 ang nakuha. Porket idol mo si Bugoy, nagsama ka na ng bruha. Gago, tinanggal na yan sa team. Kasi napaka-gasos niya na rin. Napaka-nice din. Yung araw-araw Sunday, kala ni Aubrey, araw-araw sila mag-ice cream. Sunday. Kala mo talagang ganda sa FB, naka-remini naman. Nakakaning. Isipin mo pre, in-order mo si Nadine, ito, tapos ito dumating. Panay pakita pa ng dede, pakita ng legs para sumikat, napakagaling. Handang magpabasto sa screen, masabi lang na yung Aubrey, miles yung narating. Oh, okay. Isipin mo, isang labang ka pa lang sa flip top, tapos nilagay ka na agad sa 2x2. Tapos nalaglag, nilagay ka naman sa isa buhay. Tapos una mong kalaban, Lipcram, ano yung sir, di sinet-up? Sumasama sa mga sikat para madali niyong mahagilap. Okay lang na manyakin at is di raw dadaanan yung hirap. Habang kami, kailangan pa magsikap. Habang ikaw, kailangan mo lang magpawasak, sila na bahala mag-build up. Diba? Diba, yung mga sulat ni Charisma, on point Diba? Hindi siya more on entertaining, hindi siya more on comedy. Halo Sabi ko kasi inyo, layered nga yung yung approach ni Charisma. Magpapatawa siya dito, magiging seryoso, magpapatawa ulit, magkakaroon ng iba't basta layer siya kaya mas mas magandang pakinggan, di ba? Kailangan mo lang magpawasak, sila na bahala mag-build up. Isipin nyo kung anong mga ginagawa niya. Kung kanino sumasama. Tignan nyo yung pormahan nyo, nakakawalang gana. Kasi kinakantot pa yan ng tropa niya. Okay lang sa kanyang gawin siyang komedya. Tignan nyo sa Facebook, makikita nyo mga ebidensya. Talaga, Aubrey, para sa iPhone tsaka sa pera, kung sa bagay nakalagay na nga sa Bible, madaling nauto sa Apple yung nakahubad na Eva. Wala walang nanay, hindi nag-aaral, iniwan na ng mga tropa. Dinanas mo lahat ng hirap kaya hindi natin mabiblame. From Barakuan, lumipat ng Motus, tapos naging Lipcram, hinahabol niya yung fame. Parang naglalaro lang ng Dota, palipat-lipat lang yung lane. Napapablink kung saan may wave kasi nga Queen of Pain. Kaya alam ko sinulatan ka ng tito mo, kinakantot habang sinusulatan. Yun yung napili niya na trip. Aubrey, tingin ko sa'yo mananahi kasi galawan mo pang weak. Ito sinulid, ito karayom. Kuha nyo ba mga chip? Para pumasok yung linya dun sa rounds, lalawayan na muna yan ng lip. Kasi tangina, hindi ko kamatch to. Enigma, ba't ito yung hinarap mo? Kung sinali mo ako last year sa buhay, may champion na sana sa batch ko. Anigo, ayaw ka na naman, Charisma, nagyayabang ka na naman. Masyado ka mapagmataas. Pasensya na, pero ikaw na bahala maghabol. Tinapat nyo ako sa pandakan, kaya ako'y nagyayabang na tol. Kasi kung ikaw lang kalaban, pasensya na. Mahal kita. Kaya ako nasasabi ang mga yan. Bilang karnal, bilang kaibigan, pag binabasos ka nila, ako'y nasasaktan. Pero di mo kailangan dumikit sa mga sikat, Aubrey, para yung kahirapan malampasan. At sana gumraduate ka na para mas deserve mong palakpakan. Okay.
Ano pa? Wala na tayong... Actually, ganun pare-parehas lang yung ano eh. Pare-parehas lang yung approach ni Charisma. 'Di ba? Ano lang, yung difference lang yung mga punto niya, pabigat ng pabigat. So ayun, wala na akong idadagdag pa doon. Sobrang na-enjoy ko yung battle na to. May round 3 pa si Aubrey at I think all 3 rounds Charisma na to eh. Pero respeto kay Aubrey, pakinggan natin. Tangina nito no? Halata mo na ba, no? Paano ako gagraduate? First year pa lang ako. Pag nag-fourth year na ako dun, gagraduate na ako nun. Gago ka? Bobo. Game. Agresibo na galaw. Gangster eh. Lahat kayang sabayan. Pero pag-usapan natin ngayon kung talagang sabayan. Tara. Kasi sinabi niyan kay Class G, nandito ka sa Pinas kung saan walang kwenta yung edukasyon. Pwedeng tama ka dun, pare. Pero di ba graduate ka ng engineering? So paano mo yun nasabi? Kasi pag ganong angle, papalakpakan ka ng madami. Bahay yung bubuin nyo, hoy! Hindi peking imahe! Graduate ka... walang kwenta yung edukasyon pero tapos ka ng college. Ano yon, pang front lang? Hindi mo gusto? Diploma, ikakahiya mong ilahad? Pagtapos mong ma-pressure sa mga exam po, tapakulo lang yun lahat? O baka kaya mo yan nasabi kasi hanggang ngayon, wala ka pating bahay na marenta. Kahit tapos ka, wala kang trabaho at pera. Kung magkakanegosyo ka man, mahina benta. Edukasyon ba talaga yung... Wala ba talagang kwenta yung edukasyon? Ikaw lang yung walang kwenta. Kasi di ka namang ganyan lately. Ang lala mo na, bestie. Next time, sabihin mo yan kay Apex Abra, Luni at Ronenli. Diba? Kaya yung putang inan to, huwag yung pinapakinggan. Gusto lang niya ng atensyon. Sige, ating bigyan. Edukado talaga to. Kaya nga makabasag pinggan. Sinabi niya lang yun sa inyo para maangas siya tignan. Cool kid. Para maangas siya tignan. Kaya nga nagdala ng peking baril sa laban. Ang tapang nako. Kahit ata si Yang Wan, hindi matatakot sa'yo. Sobrang pano kahit itutok, mali-mali kanyang patama. Tanging pabida ang dating kahit mahina yung kargada. Galing mamili ng baril na pagtitira walang bala. Kaya di nagtatanda kalamabisa ganyang bara. Nalilibang na lang sa baril-barilan mga bata. May angas din akong dala, bata pa lang. Pero di ako nagpaka-stupid. Ikaw kung kailan ka tumanda, dun ka naging cool kid. Maayos naman yung buhay mo, nakakaraos kahit sabihin di sagana. Ginagawa mo lang miserable para makapit in sa kalsada. Tangina mo, engineer na yung stana. So ngayon, gumagana na yung dating mga plano. Ikaw sana ang kasama paglipad ng aeroplano. Ulul! Graduate sabay pagiging gangster tinayuan. Pero para sa street na to, sa tinapos mo na kurso, wala ka pang nasimulan. Pagtapos mong magpaka-good boy, humasel, tapos umiwas sa inuman, sabay maggagangster ka sa street nang may dalang asuman. Kaya sige, magpaulan ka lang ng bala, yan sigurado sa akin lilihis. Matagal na kitang kilala sa imahe mo, di ako bumibilib. Ganapan mo lang pagiging gangsta. Sa pagiging peke ka, nagtitiis. Kung ito bumibeng-beng sa kalsada, kung tatapusin ko pagpupulis. At ikaw, ang una kong huhulihin. Kahit sino, wala diyang sasalo. Dahil minsan ka nang nahulog sa akin at ako pa din nagdadampot sa'yo. Okay na. Sonic 21! Okay, pinili ni Aubrey maging technical sa round 3. At hindi na siya sumabay sa comedy or at entertainment ni Charisma. Although magandang choice, pero sa tingin ko hindi na enough para makuha ni Aubrey yung itong judging ko dito sa battle na to, hindi siya per round, hindi siya ubra kung ipe-per round ko to. So I think ang magiging judging ko dito is as a whole, no? 1, 2, and 3 ni Charisma, 1, 2, and 3 ni Aubrey. Ganun ko na lang siya bibigyan ng hatol. Kasi kung titignan mo siya per round, may hirapan ka lang.
kailangan mong tignan yung bigger picture sa battle na to. So you need to step backward and look for the bigger picture, and ayun nga yung whole battle. So ayun, Charisma 1, 2, and 3 pare-parehas, no? Yung same approach, kung ano yung approach niya sa 1, 2, yun din yung sa 3. So ayun, kay Aubrey naman ganun din. Ang pinaka nagustuhan ko lang sa sulat ni Charisma dito is layered, no? Maganda yung pagkakatahe, maganda yung pagkaka-construct, maganda yung placing ng ganitong punto, ganitong entertainment line, tapos babalik ulit sa mga punto, tas entertain. Hindi ka maboboard sa mga lines ni Charisma kasi iba't ibang flavor. Yung kay Aubrey, nagfo-focus si Aubrey sa isang category muna eh. Tapos hanggang dulo, isang category na lang ulit. Ako, alimbawa, yung round 1, more on comedy, yung first half, tapos biglang technical na yung dulo. Ganon din sa round 2. 'Di ba? Although mas makulay lang yung round 2 ni Aubrey, pero I think Charisma pa rin 'yon. Pagdating sa round 3, naging na lang, monotonous na lang si Aubrey doon. Mas pinili niya maging technical, at kay Charisma ganoon pa rin. So I think that should do it, guys. 1, 2, and 3 Charisma 'yon. Score pa ba natin? 8787, tapos 8787, tatlo. 24 to 21. All 3 rounds Charisma. Aubrey versus Charisma, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng hurado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Charisma. Shoutout po. Salamat nga pala, yo. Gusto ko lang batiin ng happy anniversary ang Temple Street. Dito sa inyong lahat. Shoutout kay Aubrey, pati sa lahat. Happy anniversary sa Temple Street. Kaya panalo tayo lahat doon. Thank you. Yung Bullshit, malino naman kay Charisma yun. Yeah. Siguro mas lumalanding lang talaga yung suntok ni Charisma. Pero yung rap skills, sobrang props kay Aubrey. Lalo na yung round 3 niya. Siguro yung round 3 doon siya medyo nakahabol kay Charisma. Pero yun nga, overall Charisma malino. Aubrey, Charisma, pareho tropa din yun. Pero para sa akin, yung overall in judging ko, binoto ko si Charisma. Siguro factoring Beatroom overall na lang din, no? linis, kumaga kung ni Charisma yung flavorful yung round niya. Si Aubrey, kita-kita ko yung attempt. Tsaka ang ganda rin delivery ni Aubrey. Pero may mga dulas lang kada round. Totoo. Tapos kung sa mga punto ng mga angles, mas okay siguro yung nagagamit ni Charisma. Yes. Pwedeng hindi lahat okay, pero parang din, yung kung paano nagamit sa atake, maganda yung pagkakasulat, pagkakakamada. Tsaka yun, Charisma, malinis talaga. All rounds. Yun, parang lang din siya eh. Parang Class G versus Atoms eh. Yung sa unang round sa akin, ang lakas ni Aubrey. Kanya talaga yun. Pero nung round 2 o 3 doon, parang medyo naging flat na lang. Solid pa rin, pero unlike kay Charisma na ang lakas ng impact ng mga punches niya. Totoo. Charisma. Round 2 o 3 Charisma. Anthony, round 1, binoto ko si Charisma. Yun, maganda naman yung pinakita ni Aubrey nung round 1, lalo na yung flow. Pareha sila nag-flow nung round 1, kaso mas effective at mas malinis yung performance ni Charisma sa flow. Kaya round 1, Charisma. Round 2, Charisma din. Medyo hindi tumatama yung mga pabirong banat ni Aubrey. Samantalang yung kay Charisma ay tumatama halos lahat. And round 3, yun yung pinakadikit na round nila. Pero slight, binoto ko pa rin si Charisma. Kaya all 3 rounds Charisma. Yeah. Si Gnus, ang pinakapoging rapper ng Naga City. Binoto ko si Charisma, all 3 rounds. Napakaangas nung rap skills sa kanong flow ni Aubrey. Pero natapatan din ni Charisma. Napakakulit na mga idea, mga angle na napili ni Charisma. Swak na swak. Sobrang medyo nababawi ni Aubrey sa mga gimmicks, kaso medyo hindi masyado tumatama yung ibang mga punchline niya kay Charisma. Kaya all 3 rounds pinoto ko si Charisma. Ayun, so tama tayo, 'di ba? Overall na lang din nila ginudge. I think si Vitrum. Basta may isang MC, nakalimutan ko na kung sino. Ayun. Overall na lang talaga ang pinaka-best option para mahatulan tong battle na to. So yun, tama, and I agree with those comments of our judges na
malakas yung pinakita ni Aubrey, pero mas creative, mas malakas lang yung ginawa at pinakita sa atin ni Charisma. Yun lang guys. And siguro pahinga lang ako ng konti. 30C9 I think, or kung ano pa yung mapipili natin, surprise na lang. So yun, kita-kits tayo sa next na review video mga kumag. Peace out.